Hi guys! Today is my last whole day here in Sapporo. And ito na lahat ng mga damit na nagamit ko na and mga gamit na hindi ko na kailangan for now. Kagaya ng aking vlogging equipment dahil nagkantahan na tayo kagabi sa ating grand live stream. Kaya ayoko kasi na ang dami kong bit-bit pabalik at baka may excess baggage pa ako sa domestic flight ko. And isa sa mga magagandang bagay dito sa Japan ay ang kanilang post office system. At ang post office system dito, pwede mo siya ipa-deliver at a very minimal cost all over Japan. Kaya ang gagawin ko dito sa mga damit kong gamit na sa aking mixer, sa aking microphone, ipapadala ko siya sa opisina para siguradong may tatanggap. Magulat na lang sila, ano kaya itong pinadala ko? Hindi naman nila masangin ito kung anong laman itong aking bag. Pero point is, at least, travel light na ako at dahil siguro may nasa 10 to 15 kilos din ito, menos na ito sa bitbitin ko kung makikipambuno ako sa snow. Dahil babalik pa pala ako sa Tokyo at sa Tokyo marami pa tayong appointment kay Tito Royce at sa Ihawan Grill. Kaya saka syempre, kasama ng lahat ng mga bakasyon ay shopping. Hindi pa ako nagsha-shopping talaga. Yung sweater lang yung ugly sweater lang ang nabili ko na pamasko. At siguro bibili pa ako ng isang mga souvenirs ko dito sa Hokkaido, sa Sapporo, para kapag nakikita ko yung mga bagay-bagay na ito ay maaalala ko ang Sapporo. Katulad ng Starbucks mug. Starbucks mug talaga. Nung nalaman ng mga kaibigan ko na pupunta ako dito, Starbucks ka agad ang kailan ibinili na kanilang mga kinokolekta. Ako rin, nagsimula na ulit akong mangolekta. At dahil dyan, let's go. Punta tayo sa post office. Dali natin ito. And then, let's go around. Tingnan natin kung makakagawa pa ba ako ng Snow Angel. Binala ko sana na pumunta sa zoo. Kaso nung nakita ko yung schedule, ang layo, isang kilometrong lakaran. At kakaunti yung bus schedule, kaya wag na. Nakikita ko naman yan sa YouTube. Sabi na ng mga tao, Google mo na lang, alam mo na itsura niyan. Kahit naman sa amin sa malapit sa amin sa Oita, sa may Kumamoto, nakita na rin naman ako ng polar bear. Hindi nga lang siya nagsuswimming. Ayan. At sa outfit ko naman, mukha naman akong polar bear today. And now dyan, let's go! Medyo mabigat siya, di ba? Imagine lahat ito laman ng roller bag ko. Tapos, sabag dito. Kakalad ka rin ko siya sa snow. Mariosep. Ito. Ayan. Kaya papadala ko na siya sa opisina para hindi ko na siya alalahanin. Okay. Let's go. Totoo na ito. Dahil last day ko na ito dito, hindi na ako magpapa-room service. Room service. Hindi na ako magpapa-housekeeping. Okay na yan. Hindi na ako makaalat eh. Saka nilinis ko na nga. Ayun nga, iniwan ko sa labas yung mga gamit ko para palitan nila. Ganyan ang COVID protocol dito. Pandemic protocol. Iniiwan nila mga gamit na kailangan mong papalitan. Tapos nun, kung meron ka namang kung gusto mo talaga magpa-housekeeping, then kailangan mo umalis sa kwarto mo. Ayan. At ramdam ko na mabigat ang bag ko. Kung kaya tama ang desisyon ko. Ngayon pa lang, naipadala ko na siya through post office dahil ayoko siyang bitbitin all the way to Oita. Ohayo gozaimasu. Ayan. Oh, di ba hiningal na kaagad ako ang bigat niya. Buti na lang 3 small blocks down the road lang ang post office. At hindi ako masyado may hirapan. Chinek ko yung weather, hindi masyadong malamig. Nasa negative 6 ang weather. Hindi kagaya ng mga huling araw, negative 10 talaga. Kaya mag-mask na tayo. Baka may pasalubong ako at mapraning. Bakit hindi ako naka-mask? Yan. And since tomorrow is my departure date from Sapporo, mag-ano na ako, magpapareserve na ako ng breakfast para bye-bye na sa hotel na ito. Uy, speaking of nung isang gabi may maingay na lalaki doon sa kabilang kwarto. Okay lang yan, sige, hindi ko na pinansin. Madaling araw nag-iingay siya. Eto nung isang umaga naman, yung alarm clock ng kabilang kwarto, ang ingay-ingay, as in isang oras siyang
nag-a-alarm yung cellphone niya. Syempre dinig na dinig ko, di ba? At nagising na rin lang ako. Okay lang. Siguro maganda yung mood ko at maganda yung gising ko at hindi ako masyadong naabala ng alarm clock. Eto na. Makinig. Kagabi, utang na loob talaga. Tabang mga langit, ika nga ni Bossing Cute D. May nanonood ng porn. Utang na loob talaga, may nanonood. As in talagang dinig ko yung mga lahat. Dinig ko ang bawat halinghing ng pinanonood ka. Sa utang na loob, please lang. Alas 3 ng umaga, naka loudspeaker ang kanyang TV. Hindi ko naman siya masisi dahil okay, sinumpong siya ng kate ng alas 3 na madaling araw. Pero kailangan talaga naka loudspeaker para F na F niya kung anong ganap dun sa pinapanood niya. Anyway, so speaking of, hindi ko na nireklamo, itinulog ko na lang. And 1 out of 10 siguro medyo mababa ang rating sa akin ng hotel na ito dahil sa kanyang facilities na medyo palpak dahil yung soundproofing ng rooms tumatagos, gaya ng alarm clock, gaya ng ingay nung nasa kabilang kwarto, at higit sa lahat ang halinghing. Yes, hashtag halinghing. Yan, dinig na dinig ko siya kagabi, kaninang madaling araw. Kaya medyo masama ang tulog ko dahil may mga istorbo sa tulog. Kaya late na ako nagising and okay naman, nakabawi ako ng tulog at ready ako for another grand live stream tonight. Meron pang red, ano pa, hindi pa ako pwede tumawid. Siguro sa ibang mga walking videos ko natatakot kayo na kung masasagasaan ba ako o hindi. Hindi naman, nakatingin ako sa kalsada. And dito sa Japan, walang tumatawid ng pasaway. At ang mga motorista may galang talaga sa mga pedestrian. Kaya hindi ka nila sasagasaan. In fact, pag tumawid ka dyan, sa'yo na yung kalsada dahil sila mismo ang titigil at iiwas sa'yo. Ganun ka-safe dito sa Japan. Ayan. So, ayun na yung post office, malapit na. At ilaglag na natin tong bag ko nang ako ngayon ay makapaggala na. Let's go! Ang dami ko nasasabi sa mga walking tours, parang gusto ko ng ganito ang tema ng vlog natin. Monologue. Nagmo-monologue habang nagtutour. At ewan ko, siguro dahil solo flight ako ngayon, kaya ang dami kong kwento sa inyo. Hindi ko siguro magagawa ito kung may kasama ako, di ba? Na mga tropa na ang kukulit at ang iingay. Kaya salamat din sa inyong panonood. At F na F ko talaga na may mga kasama ako, at kahit na GoPro itong kakwentuhan ko, ramdam ko naman na nandyan kayo. Para talaga ako may kausap, di ba? Ayun, ang lamig. Hala siya. Ang dami kong niyaw-yaw, ang dami kong sinabi, wala pala akong pera. Paano ko tipapadala? Ano to, face value na lang? Ang tanong, sana meron silang ID Pay. Yung itatap ko lang yung cellphone ko, tapos bayad na siya. Let's go. Sana mura lang. Meron silang ID Pay. ID Pay. Akalain mo yon, yung halaga na pinadala ko na yung bag pauwi sa Beppu Oita, as compared sa bit ko siya all the time. Edi ang gaang ng buhay ko ngayon, di ba? So sa laki ng maleta ko, kasya na lahat. So that means more space, more shopping. Hindi. Okay na yan. Ano lang talaga, mas priority ko talaga yung convenience, na hindi ako nabibigatan pa. Siyempre binalikan ko yung bag ko na naiwan ko yung wallet ko. Eto na. Hindi pala TV yung naririnig ko kagabi.
na PORN. Ito palang magjowa na ito na pagkaingay-ingay. Alam kong ginawa ninyo kagabi. Alam kong ginawa ninyo kagabi. Kayo ha. Wala ako masabi dito sa dalawang ito. Siyempre, ginudge ka na sila. Tao lang kayo naman eh. Masyado kayo dyan. Huwag nga kayo. Minsan din naman kayo na in love at naging dumaan sa ganyang level ng kabataan. Pero storbo lang talaga kasi yung ingay nila sa gabi. Sila pala yan. Hindi ko kinakaya. Bahala kayo dyan. Dito ngayon ako napadpad sa isa sa mga mandatory tourist spots ng Sapporo, ang former government building. Saan ba yun? Ay, ito na pala. Ang galing. Touristing nga naman pala. Ang galing. Tingnan niya, look. Ang ganda oh. Perfect. At walang tao. Ayan. Ayan layo. Let's change to my iPhone. Parang mas gusto kong lakarin muna para kitang-kita natin siya. Ito daw yung former government building. Ganda nga naman. Red bricks. Napaka-photogenic. Symmetrical ang kanilang mga bagay-bagay. Kahit ang mga puno, symmetrical. Ayan si government building at hindi pa rin siyang kita. I should really stand closer. Let's go. Yan. Dito na tayo sa may government building. Malayo pa rin talaga eh, so I should really use my iPhone na. Hi guys, I'm here at the Red Brick Building, formerly the government office here in Sapporo. Ganda no? This is my mandatory selfie by the, parang ito eh, by the tourist spot. So parang ano lang to, parang Rizal Park lang ang tag. You need to have a selfie here when in Sapporo. At nanginginig na ang kamay ko. See you later, let's go. Ang daming birds. Ay, mas dumami pa lalo pa more. Ang dami nila oh. Amazing itong underground walkway ng ng Hokkaido, ng Sapporo. Dahil kung malamig nga naman sa labas or sa taas, edi gumawa ka ng facility kung saan makakapagtrabaho pa rin at tuloy ang buhay ng syudad, ano? Kung sa Pilipinas sana, kaso binabaha tayo, gawa ng paraan ng baha. Hindi naman naalis ang ulan eh. Parang dito, hindi naman mawawala ang snow. At dahil lagi snow sa taas, dito sa ilalim dumadaan yung mga tao, kaya tuloy ang buhay. Pero kung sa Pilipinas, kung bumabaha, edi gumawa ng elevated walkway. Actually sinimulan na yun ng Makati, di ba? Sa Makati may mga elevated walkway na. And unti-unti na rin over the many years since I was last working sa syudad ng Makati, lumaki na at lumawak na rin yung mga elevated walkways at unti-unti na rin nagiging interconnected yung mga buildings. Pero hindi kasing
interconnected ng mga infrastructures dito sa Japan na halos lahat ng syudad may mga undergrounds. Ando na yung mall, ando na yung mga restaurant, ando na yung mga banyo, siguradong malinis. Kaya, ayun, wish ko sana maging ganun din sa Philippines, di ba? Para bumongga naman at mag-develop ang bansa natin. Malapit na ako sa hotel at mukhang kailangan ko na mag-impake dahil bukas balik na sa Tokyo ang eksena natin. Sabi ko magre-relax ako ngayon pero sa layo ng nilakad ko, sakit ang ulit ng paa ko. Ganun talaga. Ayun pa pala, nasabi ko na pala yun na dito kasi talaga sa Japan, lakaran to the max. Walang tricycle, walang pedicab. Magbisikleta ka kung gusto mo, pero lakad talaga. Kaya ang papayat din ng mga tao eh. Pare-pareho lang naman na kinakain natin pero sila payat dahil ano talaga sila, batak na batak talaga sila sa mga lakaran. At dahil dyan, hanggang dito na muna, and I will see you in my next vlog. Bye guys!